Nagpa-music ng malakas ang mga fans ng Thunder sa hotel ng San Antonio Spurs para mahirapan itong makatulog. Game 7 Spurs at OKC Thunder mga idol. Grabe, sa simula pa lang pisikala na. Sa bawat kupunan, itong si Wimby nagpo-flop na para matawagan man lang. Dahil itong OKC Thunder ay makunat talaga mga idol. At eto, hindi na po nakapigil. Itong si Wimby, siniko niya na itong si Hartenstein. Hindi naman to tinawagan ng referee ng flagrant foul at dito nagalit si Coach Mark Daigneault at nabigyan pa nga ng technical foul. Napapansin ko sa Game 7 ay hinahayaan na lamang ng mga referee ang mga pisikalang ito. Dahil syempre Game 7 na to, huling laban na to mga idol. Sa first quarter ay lumamang sa score itong San Antonio Spurs. Mas mataas yung kanilang naikamadang numero kumpara sa Thunder. Sa second quarter naman ay nakabawi itong Thunder at sila na ang lamang sa puntos. Sa third quarter naman ay bahagyang nakadistansya itong San Antonio Spurs at nakalamang ng 5 puntos mga idol. Sa ngayon ay medyo sabayan lamang ang kanilang laban. Walang tambakang nangyayari. Ayaw ng dalawang kupunan na paatasin ang kalamangan ng isa't isa. Magaling naman itong ipinakita ng rookie si Harper na pinigilan niya itong si Stephon Castle na mag-react sa ginawa ni Alex Caruso sa kanya mga idol. Hindi po ito tinawagan ng referee. Sabi ko nga ay hinahayaan na lamang ito. Pero matalino itong si Harper dahil kung magre-react itong si Stephon Castle kay Alex Caruso ay baka matawagan pa siya dyan ng technical foul na posibleng makaapekto sa kanilang laro. Kaya parang veterano na itong ginawa ni Harper. Sa fourth quarter ay binubugbog po ng Spurs itong OKC Thunder. Eto nga sa kanilang starting 5, tanging si Shai lamang ang mayroong malaking numero dyan. 33 points at si Chet Holmgren supposed to be pangalawang option, 4 points lamang mga idol. Hindi niya kaya ang match up kay Wembanyama. Kung nasa kanya ang bola ay kanyang pinapasa. Hindi siya marunong mag-drive. Hindi siya marunong umasinta kay Wemby. Kaya kung walang Shai Gilgeous-Alexander, nahihirapan ang OKC Thunder dito mga idol. At wala rin silang maasahan kay Chet Holmgren. Samantalang solido naman itong sa Spurs. Yung kanilang starting 5 okay mga idol. So far 4 ang double digit. Eto naman, hindi naman po pumigil itong si Luke Kornet at kanyang chinase down block itong si Hartenstein na dihamak na mas mabilis sa kanya. Pero syempre, Game 7 to kaya binilisan mismo ni Luke Kornet at nakuha niya pa ang block. Lalo pang pinahirapan dito mga idol ng Spurs ang OKC sa 3-pointer nitong si Dylan Harper. Ang resulta, nakuha mismo ng Spurs ang panalo. Sila ang pupunta sa NBA Finals at kakalabanin ang New York Knicks.